Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Kahapon po ay pinagdiwang po natin ang ating Palm Sunday ng masayang-masaya dito sa Daybreak. Ganon din po sa ating mga simbahan. Pwede po ba tayong pangunahan ni Manang Norlita sa ating opening prayer? Manang. Manang Norlita po. Manang, able po kayo na manalangin sa ating opening prayer. Okay na? Okay? Opo. Naririnig? Okay. Yes, Lord. Thank you, Heavenly Father. Kasi kanina, you have breathed us again, the breath of life. Breathe to us the breath of life, oh God. Thank you, Lord Jesus Christ. Truly, we are one always in coming to you every morning. Kasi kaninang umaga, Lord, pag-gising ko, yun ang kinakanta ko, Come Holy Spirit, I need you, I need you. And then, I read a message from Josie that we will lead in opening prayer to the Holy Spirit. Yes, Lord, thou art so great, oh God. Truly, we are one. Our hearts are full of joy, Heavenly Father, because we are one in praising you every morning, in loving, showing our love to you, oh God, showing our thankfulness, gratefulness for always being with us, oh God. Thank you for the life of Josie. You have chosen to share your message, oh God. Yes, Heavenly Father, we thank you. Yesterday, we always shout, Hosanna in the highest. May we always shout, oh God, Hosanna in the highest. For this triumphal entry of Jesus Christ. Yes, Lord. May we let always Jesus Christ reign in our hearts, oh God. Please, Holy Spirit, be with us always, that we will always feel triumphant in all our lives. Bless us all, oh God, this beautiful day. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po, Manang. Okay. Kaya nakakamera po ako muna. Opo, kanina pong umaga sa aking prayer, ni-reveal po ng Holy Spirit na basahin ko po muna yung verse sa Lucas 25-37 sa pag-uumpisa po natin. Please po, Pastor Deida. Sorry, tita, hindi ko na siya nalagay. Kakabasa ko. Basahin nyo na lang po. O, sige po. Kanina po umaga nang ako po ay nagbubulay-bulay bago po mag-umpisa ang ating daybreak. Bigla po inireveal ng Holy Spirit na basahin ko po itong verse na ito na makikita po sa Lucas 10:25-37. Isang dalubhasa ang mabuting Samaritano. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kasulatan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo,
at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinaran siya ng mga tulisan. Hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan niya doon. Kinabukasan, binagyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa na kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganon din ang gawin mo. Salamat sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ito po ang ating ginagawa ngayon na tuwing pagbukas ng ating mga mata, tayo ay nagbubulay-bulay. At pagkatapos po ng ating salita, pagkatapos po ng ating pagbubulay-bulay, yung pong inihayag ng ating leader ay maghapon po nating dala-dala at nakasama ang Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon dahil pagbukas ng ating mga mata, tayo po ang magkakasama at tayo ay nagkakaisa sa pagpupuri at pagkapasalamat sa Diyos. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang ang Holy Week ngayon ay Lunes Santo po. Okay po. Pastor, salamat po. Next slide po, Pastor. Gumalaw, tita. Wait. Opo. Opo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay makikita natin sa Matthew 6:16-18. Po yung prayer and fasting. And when you fast, Jesus says, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you.
Matthew 6:16 to 18 is one of the places we see Jesus teaching about fasting. What's interesting is the way he uses the word when. Verse 16, when you fast. Verse 17, when you fast. It's not like if you fast, but when you fast. Like he expects his followers to fast. It's like a given that they will fast in the same way that the same language is used earlier in Matthew 6. When Jesus say, when you give to the needy and when you pray, and then he says, when you fast. So fasting is a basic to the Christian life as giving to people who are in need and as praying to God, the Father. Yung po mga ating pagpa-fasting, prayer and fasting ay isang paalala po sa atin ng Panginoon upang yung ating panalangin ay higit na makarating at ating yung koneksyon ay natin sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay dinggin ng ating Ama sa Langit. Yun po yung ipinapaalala sa atin. Lord, your love is better than life. Your word is better than food, and your presence is our sustenance. May we pass in a way that brings glory to you. Opo, yung pong ating pag-fasting, yung na tayo ay nananalangin, tayo po, yung po ay nakapagbibigay glory sa ating Ama sa Langit. Sa mga panahon po ng ating mga pananalangin na yung pong ating pag-aayuno, yun po yung mga oras na kausap natin ang Panginoon. Yung mga time na ibinibigay natin, pinasasalamatan natin siya, at yung kung tayo mayroong mga gustong iluhog sa panalangin, tayo po ay nag-aayuno. At yung ating panalangin sa Kanya ay makarating at tayo po ay Kanyang pagpalain sa ating hinihingi sa pamamagitan ng panalangin. Yan po. Salamat po. Next po, Pastor. Yes. Teaches us how to fast. So let me ask you a question in your Christian life. Is fasting a given, like a basic to you as praying, as basic in your life as giving? I would say to the extent of which any of those three things are not regular parts of our relationship with God, then we are missing something that is basic, essential in a sense, core to what it means to be a follower of Christ, of Jesus. And I mention this with fasting in particular because I think that many followers of Jesus don't fast, don't regularly fast, set aside food. So when you fast, there's so much we could talk about here, but the acrostic we use in our church families fast. Yun po. Focus on God. So focus on God. You're not doing this for others. You're not doing this because you want to seek and know and love and worship God more and more in your life. So you focus on God. You're not trying to get attention from anybody else, and you focus on reward from God. Matthew 6:18 says that's it. Yung pong ating pag-aayuno, hindi po nating sasabihin sa ating kapwa, hindi po natin sasabihin na yung ating ipapanalangin na may pag-aayuno ay ating sasabihin na ganon, ganito. At yun po ay ipopokus natin sa ating sarili at diretso po nating hihilingin sa Panginoon
ng may pagpa-fasting at kasunod po yung prayer na with fasting, dahil po ito po ay higit na makapagpapatibay ng ating pakikipag-usap at pakikipagniig sa ating Panginoon. Po-focus po tayo sa Panginoon. Ipo-focus natin yung ating panalangin ng may pag-aayuno na yung ating attention ay wala sa ating, hindi nating uunahin yung ating sarili, kundi yung ipo-focus lang natin ang pakikipag-usap sa ating Panginoon sa panalangin. Yun po ang hinihiling ng letter F sa word na fast. Next po, Pastor. Please. A, abstain from food. You abstain from food to the extent of which you are physically able to abstain from a meal. Meals for a day, for multiple days, 2, 3, 4, longer, whatever it might be. So if you never fasted before, you start with a day. Now, some people just physically are not able. Like a doctor would say, you never need to skip a day for a meal. And if that's the case, then obviously to think through. Okay, what could I do? What's another God-given addiction so to speak? Because that's what food is. It's a God's given addiction, like He's wired us to want food. So to identify something that is as similar as possible to food in this way, but if at all possible, the picture we see through Scripture is setting aside food so that A, abstains from food. Ay yun po yung extent ng ating physical na, yun po yung hindi kaya, kung tayo po ay hindi kinakailangan na request po, advice ng doktor na hindi yung food ay kailangang i-abstain natin. Ayun po, yung identify something as similar as possible to food in this way. Ang ating pong i-escape ay yung tama lang na yung pagkain na ating tamang gagamitin sa bago tayo manalangin. Ayun po, next po, Pastor. S, substitute your time. Substitute the time when you would eat with extra time in prayer and extra time in the Word. So I love what I learned early on about fasting. Something told me, David, fasting is feasting. So it's not just not having this that you want. It's having something even better, like feasting on the Word of God, feasting on extra time in communion with God. So just because you forget a meal doesn't mean you fast. And just because you skip a meal doesn't mean you fasted. You substitute that time with prayer and the Word. That's S. Ayun po. Next po, Pastor po, please. Sa letter T po. Taste and see the Lord is good. And then, taste and see that the Lord is good. The whole point of fasting is to say, God, you're better. You're better than a sandwich or a steak. You're better than whatever you might want to eat. God, more than I want food, I want intimacy with you. God, I want my hunger to cease. I want your kingdom to come on earth. And so I just want to encourage you. If you don't have a regular pattern of fasting, to get into a regular pattern of fasting, because this is basic to what it means to follow Jesus. Yun po. Next po, Pastor, please. Tayo po, basahin po natin yung sa ating pagbubulay po lang yung Kawikaan 8:17.
Mahal ko silang Mahal ko lahat. silang lahat na sa akin. Mahal ko silang lahat na sa akin ay Pag hinanap mo nagmamahal. Kapag hinanap ako Ng ng masikap kaya mahal. Amen. Ito po yung ating prayer point. Lahat po tayo ay accountable sa Diyos. Kung minsan po mahaba pa ang oras natin sa social media at pinagtutuunan natin ng pansin ang mga bagay na hindi mahalaga. Matagal na pakikipag-usap po minsan natin sa telepono na kung saan-saan po napupunta at nadoon po yung nonsense na mga pag-uusap. Ngayon po ay ang ating pong prayer point na ito. Ipanalangin natin sa Panginoon Diyos na tulungan tayo mapagtagumpayan ang mga bagay na kumukuha ng oras at panahon na para sa Diyos sa bawat araw. Pwede po bang mahilingan si Sister Irma na mag-close ng ating panalangin na ito? Nandyan po si Ate Irma. Opo, nandito Opo, kaka. Sige po. Ako lang po ba o lahat po ba? Opo, kayo po. Mag-close po, kaka. Sandali po. Tayo po manalangin. Dakilang Ama o aming Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang unang lumalapit sa amin sa araw-araw. Salamat po o aming Panginoon sa araw na kami ay iyong ginigising upang makinig sa iyo sa panalangin. Tunay nga po aming Panginoon na may oras na kami ay medyo talagang nagkukulang ng pakikipag-usap sa iyo dahil sa aming mga kinahihiligan, social media, masyado kaming busy sa bahay. Nakakalimutan po namin na magbigay sa iyo ng maraming panahon. Lord, hindi ko naman po sasabihin na kami ay tamad na manalangin sapagkat aming Panginoon sa pagbukas ng aming mga mata, ang pagpapasalamat at ang aming puso ay handa namin ibigay sa iyo. Na tanggapin ang iyong banal na salita. At sa gabi naman po ay magpasalamat sa buong araw na kami ay nasa iyong piling. Ngunit aming Panginoon, ang aming hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay yung masyado kaming nahuhu sa kinagigiliwan naming social media, sa TikTok, sa mga panonood ng mga reels. Lord, patawad po. Nawa sa aming pagbubulay-bulay ngayon. Matutunan namin sa aming sarili na ang social media ay paminsan-minsan lamang at pasilip-silip lamang kami dapat. At hindi ito ang magiging buhay namin sa buong maghapon. Sikapin po nawa namin na mabuksan ang iyong banal na salita. Pagbulay-bulayan ito. At sa loob ng maghapon ay maisapamuhay namin ang iyong mensahe para sa amin. Lord, patawarin mo po kami kung kami ay nahuhuk na sa mga bagay na ito. Naway sikapin po namin na hilingin
ang iyong kapangyarihan through your Holy Spirit. Napalakasin kami. Iwasan ang mga bagay na kumukuha ng aming oras. At ipalit namin ang pagbabasa ng iyong banal na salita. Ibalik po namin na sa bawat oras kami ay nakikipagniig sa iyo sa panalangin. Aming Diyos, kailangan po namin ang pakikipag-usap sa iyo sa bawat oras ng aming buhay. Naway mapagtagumpayan po namin ang naisin namin na ikaw ang manatili sa aming buhay. Manatili sa aming isip at puso. Manatili na ikaw ang ipamuhay namin sa araw-araw. Ang lahat pong ito, O aming Panginoon, ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon, Jesus, at sa banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng lakas, magbibigay sa amin ng guidance to follow you and be obedient to your words. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat po, Sis Kaka Irma. Yung second po, ito po, yung pong ating pangalawang prayer point ay makikita po sa Lucas 11:27-28. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Minsan po meron tayong nagagawa na nagpapakita na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Yung nga pong, yun po, tama po, yun sa social media na madalas na sinabi natin na mahaba ang isang oras. Minsan po antok na hanggat hindi nalolobat. Sige pa po ang scroll up and down. Mga gawain ito ay mababago ng paglapit natin sa Diyos ng ating panalangin na may kasabay na pag-aayuno. Ako po, yung pong aking buhay pananampalataya ay pinalawig ng Panginoon ng buhat po ng ako ay mag-join dito sa Daybreak. Actually po, kahapon po sa Taytay kami po ay nag-umpisa ng 7 days na prayer and fasting. Kung naalala po nung dito po sa platform na mga kasama natin, tayo po ay prayer and fasting ng 40 days. Yung po ay Holy Week din at yung kasagutan ng Panginoon ay dininig niyan lahat. First time ko pong nakapag-join ng 40 days prayer and fasting. Naging 3 days, yun po 1 week, pinakamatagal po yung 10 days. Pero yung time na yun po ay yung pagpapala at answered prayer po. Yung pong isa po sa hiniling namin, yung pong dito sa platform, yung melting point. At dininig po ng Panginoon. Yung pong melting point, unang melting point po ay sa Taytay po ginawa. Bumuhos po ang pagpapala ang salita ng Diyos at ang dami pong dumating. Doon po ay, yung pong time na yun ay mahigpit pa yung mga guidance and protocols. Kaya hindi po pwedeng pumunta sa Taytay nang hindi ipakikita yung vaccine card. Ngayon, yung pong dito lang kami nagkikita, talaga pong masayang-masaya. A day before,
pinadala na po ng Panginoon sa amin yung mag-asawa ng pastor, doon na po natulog dito po sa Taytay si Pastor Dave at Ate Jomel, Pastor Paul po at si Ate Jolly at ang kapatid niya si Pastor Esther. At kinabukasan po, ang aga po dumating sila yung mga taga Grace UMC, maaga po, wala pang 5. Doon po masaya po kami kita-kita at ayun na si Pastor Leda, na doon po si Pastor Edric at Ate Vida May. Nung pagkikita-kita po namin, parang nawala po yung COVID-19. Na doon yung aming yakapan, gano'n. Tsaka personal kaming nakita-kita. Lalo na yung pagkita namin ni Ate Emmy na nagmagandang umaga po ako. Pero papunta po siya ng ladies room, bigla po siyang umikot at biglang sumigaw ng kaka. Boses lang po, pero hindi po kami pareho kami naka-face mask. Boses ko lang po. Yung sabi niya, sumigaw siya ng kaka. Sabay lingon ko po. Yun po. Napaka-saya po at ang ganda po ng pinakita ng Panginoon nung melting point na yun. Kaya ito po sa ating pananalangin, yung pong isama po natin yung prayer point number 2 po, Pastor Leda. Ipanalangin po natin ang miyembro ng pamilya at kaibigan na nahihirapan sumunod sa Diyos, na makilala nila ang Panginoon upang maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Pwede po ba ang kapatid na Emmy po ba narito? Si Kaka Emmy po ba narito? Yes po, Kaka. Ayan. Thank you po. Sige po, kapatid. Sige po, let us pray. Thank you, Lord. We give you praise. We give you honor. We give you all the thanksgiving, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong reminder, Lord, na yung pagpa-fast namin, Panginoon, is just not to skip a meal or skip something, Lord, na we are addicted to. It is the time, Lord, to commune with you, to read your word, Panginoon, so that we can deepen our faith, O Lord. We can have an intimacy with you. Maraming salamat, Lord. At ito din po, Panginoon, yung time na mailapit namin, Panginoon, sa iyo yung aming mga mahal sa buhay. Lord, alam mo po at this very moment, meron akong ipinagpa-fast, Lord. Hindi yung para lang sa kagalingan, Panginoon, pero para makakilala siya sa iyo, Lord God. Alam ko po, Lord, na magiging way yung kagalingan na ipagkakaloob mo sa Kanya para magkaroon siya, Panginoon, ng desire to know you more. Maraming salamat, Lord, for the opportunity, for the privilege, Lord, to fast, Panginoon, dun sa mga addiction na meron kami. At maraming salamat, Panginoon, for the assurance, Lord, na hindi pa man namin hinihiling, hindi pa man namin sinasabi, Lord, kumikilos ka na. Salamat, Panginoon, sa mga paalala na hindi masasayang yung prayer and fasting namin, Lord. Maraming salamat for the assurance na you really listens to your children, Lord, and you answers our prayers. Maraming salamat, Panginoon. Basta, Lord, we always claim, Panginoon, na yung sabi mo na once na mayroong isang miyembro ng pamilya na nakakilala sa iyo, yung mga miyembro ng pamilyang hindi pa nakakilala, Lord, ay loloobin mo na makakilala din sa iyo. Yun po, Panginoon, ang patuloy kong pinanghahawakan. Kaya, Lord, in every family represented here right now, hayaan mo, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon, ay maging channel po, maging vessel, Panginoon, ng iyong salvation.
Hayaan mo na yung mga buhay namin, the way we treat our family members, Lord, the way we treat our loved ones, Panginoon. Ikaw ang makikita, Lord, and this will be the reason, Panginoon, para mag-desire sila to know you and have a relationship with you. Maraming salamat, Lord, for the changed lives. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbabago mo sa buhay, sa pamumuhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, para patuloy, Panginoon, na magamit mo kami, especially in our Jerusalem. Salamat po, Panginoon. Hayaan mo na ikaw palagi, Panginoon, ang mataas sa aming mga buhay, yung the way we speak, Lord, the way we show our love, even yung mga hindi lovable, Lord, kasi yun ang mahirap yung mga hindi lovable. Pero hayaan mo na itong mga hindi lovable na to, Panginoon, ay patuloy naming maparamdaman ng aming pagmamahal through your power, Lord, our dear God, the Holy Spirit. Hindi po namin to magagawa, pero with you in us, with you, nakasama namin, Panginoon, sa lahat ng desire namin, especially for our loved ones, Lord, ay alam po namin na magkakaroon ng katagumpayan. So Lord, we declare in the mighty name of the Lord Jesus Christ that our families, Lord, is for you and is you alone, O Lord Jesus Christ. Salvation is upon our whole family, Panginoon. Alam mo po yun ang desire talaga namin. Lahat na nandito sa platform na ito, O Lord, para makakilos ng malaya ang banal na spirito sa bawat isang miyembro ng aming pamilya. So Lord, maraming salamat po. Maraming salamat for the privilege, Panginoon, na i-lift up before your throne of grace ang bawat isang miyembro ng pamilya namin na hindi pa nakakakilala. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. And this is our faith, and this we claim in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Salamat Kaka sa ating pong pagtatapos. Tayo po ay mag-unmute at sabay-sabay po nating basahin itong verse na Ezra 8:23. Sige po. So we fasted and petitioned our God above and He and He answered our prayer.